Grabe na talaga ang paghihigpit ngayon ng IRCC or Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Hindi lang sa pagbabago ng mga rules at polisiya sa immigration, pati na rin sa pag-iimbestiga ngayon sa mga iilang permanent resident holder at mga may hawak na approved COPRs. Kung kayo po ay isa sa mga gumagawa ng mga bagay na ito, ay kabahan na po kayo dahil ito ay seryosong bagay na maaaring makapagtanggal ng inyong permanent residency dito sa Canada at makakansila ang inyong mga approved COPRs. Balitang-balita ngayon na merong mga permanent residence holder at approved COPR na naiimbestigahan due to inadmissibility and mispresentation sa mga application nila. Bigla na lang po sila nakaka-receive ng letter from IRCC which is called Section 44 Report. Pag ganito ang matanggap mo galing sa Canadian Immigration, ay matakot ka na because this is a serious matter which talks about potential removal from Canada and approved COPRs are getting cancelled. Kung kayo po ay may asawa na at sa kagustuhan nyo na makapunta dito sa Canada sa pamamagitan ng pangloloko ng kapwa, ay huwag nyo na po ituloy. Meron na po totoong nangyayari nito na si girl na-meet si boy sa social media at nagiging successful si boy sa mga plans na papaniwalain at painlabin si girl. To make the story short, nag-provide si boy ng singleness at naging landed PR po siya pagdating dito sa Canada. Napaka-selfish naman po na mangloko tayo ng tao. Pero mga totoong pangyayari po ito. Ang ending po, si Boy ay natanggalan ng permanent residency at ban na po siya sa Canada. Yung singleness po na provided niya is pinagawa lang po niya sa tabi-tabi. Kaya wag na wag po nating gawin ito. Pamimeki po ng payroll ay isang halimbawa din ito. Pag nag-a-apply po kasi tayo ng permanent residence dito sa Canada, ay kailangan po ng 3 buwan na recent pay stub. Kung sa tingin po natin na hindi tayo makapag-provide nito, ay mas mainam po na wag na lang po muna tayong mag-apply ng ating permanent residence. Napakasayang po ng ating pagod, pera at mahabang pag-aantay na maging eligible tayo sa pag-a-apply ng PR at sasayangin lang natin sa pag-provide ng isang maling dokumento. Ang iba naman ay namimeke sa resulta ng kanilang medical. Hindi po nagpakatotoo sa mga forms o sa pagsagot ng mga tanong sa medical forms. Di po ba uso ang afam-afam sa atin? Mag-aapam para maiahon sa kahirapan. Minsan po ay naiimbestigahan din ang mga ito, lalo na ang pagkakilala or ang pagmi-meeting ay short period lamang. This is a marriage or a common law or conjugal relationship na ang goal is to immigrate sa Canada. Marami na din po ang gumagawa nito at nagpapabayad. Kahit saang bansa talaga, meron talagang gumagawa ng mga kalokohan. Yung iba nakakalusot, pero yung iba ay nahuhuli. Dito sa Canada, ang mga immigration officers are trained to recognize genuine immigration application. Madedetect po talaga nila kung false application ang pinasa or totoo ito. Katulad na lang po halimbawa, yung isang kababayan natin dito sa Canada, ang asawa niya ay local dito sa Canada. Nagkakilala po sila sa pag-chat at 1 taon lang po ang pag-meet nila at nagpakasal sila kaagad. Nung nag-apply na po ang asawa niya na kunin siya dito sa Canada, hindi po na-approve ang application niya. Ang ginawa po ay nilaban po niya to sa korte at napatunayan na genuine ang pag-sponsor niya sa asawa niya. At sa awa ng Diyos, si kabayan ay nandito na po ng 7 taon sa Canada. Depende po talaga, case-to-case basis po. Kung may suspetsya ang IRCC sa application ng isang aplikante, ay gagawa po sila ng thorough investigation. Manghihingi din po sila ng mga additional documents na kakailanganin. At magkakandak po sila ng interview to verify the information na ipinasa ng aplikante. Kailangan po na makipag-coordinate tayo sa IRCC dahil failure to do so can lead to further immigration consequences. Minsan po kasi naiimbestigahan dahil sa miscommunication or misunderstanding sa mga dokumento na iipasa or sa mga forms na nagkakamali po ng pag-fill up.
natin i-check ang mga detalye sa official website ng Canada na www.canada.ca. I-share ko po ang link sa description box. Kung i-scroll down natin ito, makikita natin ang mga list of documents na kung saan ang kailangan mo dito at napatunayan na naglagay ka ng false information or altered documents katulad ng sa passport, travel documents, visas, exit and entry stamps, language result, proof of employment or job offers, letters of acceptance from learning institutions, tuition receipts and transcripts, diplomas, degrees and apprenticeship or trade papers, proof of relationship, including certificate of birth, adoption, marriage, final divorce, annulment, separation, death or custodianship, police certificate or court documents at DNA testing. I-scroll down pa din natin to at marami pa po tayong malalaman ng mga info about po sa fraud. Sa mga nagnanais po na mag-Canada o mga nangangarap na makapagtrabaho dito sa Canada, maaari pong panoorin ang mga video na to. Para po sa mga pangunahing requirements o mga dokumento na kakailanganin sa pag-a-apply. I-share ko po ang mga links sa description box. Friendly reminder po, huwag nating kalimutan i-edit ang ating resume. Kung may time po kayo, pwede din pong panoorin ang video na to. Link in the description box. Sana po ay may natutunan tayo sa video na to. Sa mga baguhan po, ako po si Jen. At welcome po sa ating channel. Maraming salamat po sa pagsilip. At huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Like na rin natin at i-share para din po aware ang iba. Kung may mga experience po tayong ganito, ay pwede din po nating i-share sa comment section para po aware ang iba na makapagpanood ng video na to. Maraming salamat po sa pagpapanood. God bless po. Bye! Ingat!